bang sabihin? Salamin, salamin sa dingding nasa na ang pag-ibig. Salamin, salamin, kailan niya ba papapansin? Ang catcalling, Ayokong word maniwala, whistling, ayokong pagtingin na may mali siya, na baka at stalking ay magpaniwala. hindi naman. Ito ay bastos. Pero sa Ito iyong ay sulya, kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. wow, ang sexy naman. Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman. Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. Ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, 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 good morning! Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Ngayon po ay May 23, 2026. Welcome sa iyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service! Pulang-pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum ako yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service! Ayan, narito na naman ang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maghahatid sa inyo ng tama, malinaw at makamuluhang diskusyon ngayong umaga. Assalamualaikum, ito si MJ Alvarez at your service. At bago ang lahat, shout out muna sa ating mga listeners and viewers na nakaantabay na ngayon. Magandang morning sa ating mga viewers sa Radyo Bida DXMS 882 sa inyong mga AM radio dial, mga listeners natin dyan. DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. At syempre,
Shout out sa ating mga viewers sa ating mga Facebook pages. Oo. Ministry of Social Services and Development at sa lahat mo ng mga provincial pages po ng ating MSSD. Yan. At live din tayo sa Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At syempre ang ating mga bagong partners, tayo ay nakikita at nakikinig sa PTV at Radio Pilipinas at iMinds Philippines. May mga bago rin po tayong mga segments. Abangan po ninyo yung tanong ng Bangsamoro mamaya. Yes. Yan po yung mga questions na ginagather natin on the ground para hindi na sila mahiya. Na tayo na mismo ang lumapit sa kanila para itanong kung anong gusto nilang tanungin sa MSSD. Minsan naman nahihiya sila actually, pero pwede mag-text. Sinasabi naman natin parati diba? Ayun, at syempre hindi kompleto ang ating Sabado kung walang mananalo. Ayan. Kaya umantabay po dahil mamaya magbibigay tayo ng papremyo sa ating Sabado Panalo. 300 peso worth of GCash ang mapapanalunan po ninyo pag tama at kompleto yung sagot nyo sa ating Sabado Panalo. Yun, at ang ganda-ganda mo sa screen ngayon. Ay, I love Perfect it. ang lighting. Oo, dahil dyan may nagpa-shoutout. Ayan, ang aking mga friendship na si Mike Dumamba. Akala ko Ito ibang ang Mike Dumamba ng IOM Philippines. Yun. Ayan. At syempre, ang ating friend din dyan, si Atty. Ralph Barry. Ayan. Maraming salamat. Nagising daw sila sa boses ng kanilang friendship every morning. Wow. Ayan. Nabanggit mo pa yung mic meron akong mic na friend na nag-trending din. Good morning sa'yo, Mike Suan. Hello, Mike. Kaya mo yan. Ilaban mo lang yan. Okay. Bukas po ang hotline number natin, Kabangsamoro, 0962-230-9967. Yan po, naka-flash na sa screen ninyo. I-screenshot nyo na po yan para po naman mayroon kayong naka-save na number. Diyan kayo mag-text ha. Text only, wala pong call. Para sa mga concerns po ninyo, questions, suggestions, or may mga complaints, pwedeng i-text dyan sa 0962-230-9967. At syempre naging posible ang Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing minister at Tony Raisa Isje Jury na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Ayan. Sige, move on na tayo agad para marami tayong mapag-usapan. Ang haba ng ating diskusyon dahil masyadong marami tayong ginagawa. Ayan. Kaya, ang ating pag-uusapan for this morning, bigyan naman natin ng spotlight yung ating mga partners, no? Yung mga partners na kasama ni MSSD sa kanyang mga proyekto. Kaya ang ating topic for today ay convergence, no? Convergence ito ng MSSD, ng Bangsamoro ministries, offices and agencies kasama ng ating mga development partners, no? Ang ating mga INGO at ating mga CSOs magkatuwang sa pag-unlad ng Bangsamoro. At makakasama natin para i-discuss itong topic na ito. No? Siya talagang may karapatang mag-discuss nito. Director Shim or Hashim Gamil ng Programs and Operations Services ng MSSD BARM. Good morning sa iyo, Director, and welcome once again sa Bangsamoro Muna MSSD at your service. We're so happy na nakuha ka namin ulit dito. Na ano natin, hindi siya nakawala. Busy si Sir Shem. Kaya po naman, welcome and good morning to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Yun. Ang golden voice siya today. Parang demure siya na. Nahiya tuloy ako sa energy ko. Grabe ka. Yung ating energy. Tapos, seryoso ang ating director. Oo. Sige. Ano na kagad natin? Pag-usapan na kagad natin yung mga dapat natin pag-usapan ngayon. Unahin natin yung high-level interagency mechanisms. Ang haba ng kanyang presentation, ha? Oo. Sige. Pero pagsisikapan namin na matakal natin ito lahat na sa pinaka-understandable at simplest way possible. Yun. A high-level interagency mechanism, ano po ba yan? Ano po ba yung mga committees and mga mekanismo na meron sa MSSD? Sige po, magandang umaga po ulit. Thank you. Mas mataas yata yung energy niyo So, kailangan mag-warm up dito. Baka kailangan ng kape. Ayan, magandang umaga po ulit. So, ang isa sa nais nating bigyan ng diin na ang sentro ng ating serbisyo publiko
ay ang mga Bangsamoro. Pero hindi natin kayang gawin ang lahat ng mga ginagawa natin, yung mga serbisyong inihahatid natin, kung hindi tayo nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya. Dahil maraming ang pangangailangan, malawak ang ating gusto maabot. Kaya siguro mas titingnan natin doon sa iba't ibang, paano ba ginagawa ni MSSD ang kanyang trabaho nang hindi niya ginagawa mag-isa. So yun yung isang usapin siguro, Ma'am Jervy at saka Sir Jerv, ay una yung dapat kasama natin ang iba't ibang ahensya at may mga pamamaraan ng ating pamahalaan, ang Bangsamoro government, na paano maihatid ito. Siguro tingnan ko muna sa bigger, sa apat na aspeto. Una, yung mga interagency mechanism. Ito yung medyo high level na mga mekanismo, platform o committees na banggit mo nga kanina kung saan nag-uusap-usap ang iba't ibang institusyon. Pangalawa, merong mga policy systems, frameworks at mga institutional mechanisms tayong ginagawa. Ito yung mga guide natin kung paano natin ini-implement yung mga programa natin. Pangatlo ay meron tayong mga convergence, yung pag-implement ng programa na nagsama-sama ang ating mga iba't ibang partners na diretsong nararamdaman ng mga kababayan natin. Pang-apat ay yung pagsisigurado na pinapalakas din natin ang mga institusyon kasama yung mga partners natin na gumagawa ng mga trabaho sa baba. Yung sinasabi mong institutional interagency mechanism, ito ay may palisiya, may guidance. So sinasabi ng Bangsamoro government na dapat merong angkla kung paano paano pinag-uusapan, ano yung mga prioridad ng ating government. So yun yung pinakauna dyan, isang interagency mechanism, itong Bangsamoro Economic Development Council. Ito ay pinamumunuan ng Chief Minister kasama ng iba't ibang institusyon at ang ginagawa natin dito ay pagsisigurado na yung tayo sa Ministry of Social Services and Development ay umupo bilang miyembro ng council at pinamumunuan natin ang isang committee, pinamumunuan ng ating minister, ang mahal nating Minister Attorney Raisa Echejuri, ang committee na tumitingin sa usapin ng itong sinatawag na social committee. Ang social committee kasama dyan ang usapin na ano ba yung dapat prioridad sa health, ano ba dapat sa kalusugan, sa social protection, sa education, sa housing at iba pa, upang mas maayos at mas mahatid natin ng may nakaangkla sa isang maayos na plano. Ang Bangsamoro government, ang BEDSI, ay ito yung nag-shepherd na dapat magkaroon ng isang Bangsamoro development plan. At ang Bangsamoro development plan, dyan din nakaangkla yung kanyang kung ano yung mga dapat pondohan, ano dapat yung prioridad, saan dapat nakatutok si education, saan dapat nakatutok ang social committee, saan nakatutok yung ating mga infra, ano dapat ang tinitingnan natin pagdating sa peace and order, ano dapat ang titingnan natin pagdating sa usapin ng ekonomiya at iba't iba pang aspeto. Ito yung si BEDSI. Si BEDSI, Director, lead by the BPDA, right? Ang lead nito ay head nito ng ating Bangsamoro government, si Chief Minister mismo. At kasama niya ang iba't ibang lead ng bawat sector. Tayo sa MSSD ay naka-lead tayo sa social committee. Kaya mahalaga ang role ni MSSD dito dahil siya ang lead ng Social Development Committee. Yun. Sige. So doon sa pinamumunuan natin na Social Development Committee, tayo naman doon ang nakatutok sa, ay sabi ko nga kanina, yung iba't ibang usapin tungkol sa ano dapat ang prioridad sa education, sa health, sa social protection, at iba pang aspeto. Diyan ay merong isang mekanismo kung saan ang ating committee ay tumitingin sa nagsisigurado na ang bawat ahensya ng Bangsamoro na nakatutok dun sa paghatid ng mga social programs, social services, ay nag-uusap. Ang ibig sabihin nito, paano ba tinitingnan, hindi kanya-kanya, kundi paano ba tinitingnan, ano yung mga prioridad? Sabi ko nga kanina na nakaangkla sa development plan.
Sa loob niyan, sa bahagi niyan, dahil MSSD ang nag-lead at tinitingnan niya, in-steer niya, ano ba dapat ang priority agenda sa usapin ng sabi ko nga kanina, yung tungkol sa education, sa health, sa social protection, housing, and other vulnerable sectors natin. Meron din siyang mga under subcommittees na nabubuo. So, dito naman, nandyan yung, kung pwede natin isa-isahin later, nandyan yung para sa mga persons with disabilities, yung Bangsamoro Subcommittee for Disability Affairs. Nandyan din yung committees na binubuo natin para sa ating mga senior citizens o yung mga older persons. At isa din dyan, yung tinitingnan natin ay bilang bahagi ng ating prioridad ay yung counterpart natin dito ng Council for the Welfare of Children, yung Regional Subcommittee for the Welfare of Children. Sige, isa-isahin natin, Director. Yung pinakauna dito na subcommittee ay ang Regional Subcommittee for the Welfare of the Children, no? Oh, yes po. So, Yes. Ito naman ay isang committee kung saan nagkakasama yung iba't ibang agency na may serbisyo para sa protection, development, participation, at iba pang aspeto para sa ating mga bata. So sabi ko nga kanina, mas nakasentro ang ginagawa natin sa bawat sektor ng ating lipunan na nangangailangan ng ating suporta. So kailangan mag-usap yung mga agency na may mandato tungkol dito. At ito yung platform, ito yung committee na dito sila nagkakaroon ng diskusyon kung halimbawa may mga paano natin patakbuhin ang development programs ng ating mga different agencies at paano natin masisigurado na maihati dito dun sa mga bata. Director, ano po yung mga ano po ba yung mga agencies na kasama diyan sa committee? Since it's a committee, baka mabanggit natin kung ano mga agencies ang nandiyan. Yes. So yung mga agency na nandito ay una, yung iba't ibang agency na may role doon sa paghatid ng welfare sa mga bata. Kasama na tayo, pamunuan ng MSSD, nandiyan ang education sector, MPHTE, nandiyan ang ating mga partner agencies din, nandiyan ang ating mga partner natin sa security sector, nandiyan ang PNP, nandiyan ang MOH, iba pang mga partners natin, mga development partners na kasama natin sa paghatid. So isa sa pinaka nagsusupport din sa atin dito yung mga development partners natin katulad ng UNICEF, Save the Children, at iba pang mga development partners na umuupo at dinidiscuss, pinag-uusapan. Director, itong Regional Subcommittee for the Welfare of Children ay national ba ito na committee? I-correct mo kami. National ito na Or committee region. pero sa MSSD, sa BARM, si MSSD lang ang lead. Tama ba? Ang council, as a national level, meron tayong tinatawag na Council for the Welfare of Children. Ito yung national counterpart natin na nagsisigurado na dapat titingnan natin ang buong kaayusan, katiwasayan at development ng mga bata. Lalong-lalo na sa usapin ng proteksyon. Tapos dito sa Bangsamoro Region, meron tayong subcommittee. Sa bawat rehiyon, meron mga subcommittee na nag-uusap-usap at pinamumunuan ng isang social service agency. So pagdating sa national, nandiyan si DSWD bilang kapartner ng CWC. Dito sa Bangsamoro, dahil wala tayong Bangsamoro Council separate, meron tayong subcommittee na tumututok at kasama natin ang sinakop ito or pinasok ito bilang subcommittee ng Social Development Committee na under sa Bangsamoro Economic Development Council. So kanina RSCWC, ano naman itong RJJWC? Ayan. So, isang mga mekanismo ito. Ang RJJWC ay nakatutok naman dun sa mga bata na kailangan ang usapin ng juvenile justice at mga nasa below 18 years old yung mga bata essentially na kailangan nating tutukan
para maibalik sila sa kung anong dapat sa kanila. Mas may tumututok tayo, tinatawag nating children in conflict with the law. Yan yung mga nagkaroon ng violations na mga bata according sa batas na kailangan nating tingnan. So, ang ginagawa ng Regional Juvenile Justice Welfare Committee ay sinisigurado na yung bata na kailangan ng aruga ay hindi dapat nilalagay sa kulungan, halimbawa. At tinitingnan, binibisita natin ang ating mga jail, itong mga kulungan natin, tawag nilang sa pamamagitan ng different agencies na nagsama-sama, sinisigurado may bata bang kinulong. Kasi dapat hindi doon sila papunta. Dapat papunta sila sa isang maayos na sistema kung saan tinitingnan natin yung values formation, inaalagaan natin sila sa isang shelter facility, yung ang kilala natin sa serbisyo natin, yung bahay pag-asa o yung sa ibang ang dito sa Bangsamoro tinawag natin Vital Amal na dapat doon sila dadalhin. Inaayos din dito ng committee kung paano ang protocol ng pag-handle sa kanila. Kasi di ba pag above 18 may kaso na, pag below 15 to 18 tinitingnan yung discernment, alam niya ba yung kanyang ginagawa, mayroon na ba siyang partisipasyon doon sa paggawa ng isang violation o kung ano man, at paano natin dadalhin yung paano natin tinitingnan yung diversion aspect no. Ang ibig sabihin ng diversion ay dadalhin natin sila doon sa isang sitwasyon kung saan kaysa ikulong sila, bawal po yun sa batas, tinitingnan natin paano magbago yung kanilang buhay para maibalik sila doon sa normal na development aspect ng isang bata. Dapat sa school, sa family, o kung kailangan dahil pinag-uusapan pa yung legal na aspeto, ay dapat nandun sa ating mga shelter. Yun yung kahalagahan, no, kung bakit bumuo talaga ng isang committee for this matter. Kasi medyo komplikado yung usapin sa ICL. Kapag ka-children in conflict with the law, marami ang mga bata po kasi ay vulnerable. Kaya po hindi po talaga sila nilalagay doon sa normal na kulungan. Pero hindi naman po ibig sabihin na ini-escape o iniiwasan nila yung accountability. No? Meron pa rin talaga silang accountability. Balikan natin ng konti, Director, kanina kasi pinag-usapan natin yung BEDC. Mayroong tinatawag na Bangsamoro Private Sector Committee. Ano ito? Ito naman, kasama dyan yung, ito naman ay bahagi din ng committee na ini-involve natin yung iba't ibang stakeholders or partners na hindi kasama dun sa government structure. So dahil kailangan nating involve ang private sector kung nasaan sila, kasama dito yung mga institusyon na naghahatid ng mga serbisyo at their own initiative, at their own expenses, hindi pera ng gobyerno o kaya may ibang source, para din meron silang platform kung saan natin sila nakakausap at nakikipagtulungan at naipahahatid din nila yung mga boses ng komunidad, na-inform tayo kung ano yung mga programa na meron sila at paano natin na ma-maximize ito para masigurado na yung pinaka-aim ng mga committees ay para hindi operating in silo. Ang sabihin nun, hindi kanya-kanya ang paghatid ng mga serbisyo, kundi may pag-uusap at kung saan nagko-converge ang mga partner agencies natin upang mas makatutok tayo sa isang issue, mahatid natin yung serbisyo ng maayos at ma-maximize natin yung resources na meron. Dito pumapasok yung mga CSR. Yan, Yung mga CSR. Kasi yung CSR? Corporate Kaya mo yan. Social responsibility. Kasi po, ang mga company malalaki ay meron po silang budget like CSR. May budget po sila for CSR. Ngayon, kapag kanya-kanya lang silang at their own volition at magbibigay, baka magdodoble yung meron na pala itong may nabigay na ganitong sa ganitong lugar pero hindi nakapag-coordinate, so nadoble. May habang yung iba ay walang tinatanggap, yung ibang lugar naman ay ang dami-dami na tinatanggap. That's why it's important na nabuo ang committee na ito para to make sure na equally distributed yung mga dapat sana ay nabibigay din sa mga beneficiaries. Balikan ko na ng konti, nabanggit na to ng Director kanina, itong subcommittee ng senior citizens, BSCC, Director. Anong pinagkaiba nito sa atin? Meron din tayong OPW older persons with
'di ba, na program. Opo. So, sa MSSD, ang Older Persons o Persons with Disabilities Program, o mas tinatawag na natin ngayong Social Inclusion Program, ay ito yung direct na services na dapat maihatid mo para sa mga senior citizens and persons with disabilities. Pero hindi natin kaya na tayo lang. Yun. Ang Committee on Senior Citizen at saka yung Committee on, discuss natin later yung BCDA later on, ang Senior Citizen Committee ay kasama rin ang iba't ibang ahensya na umuupo. Ang pinaka-importante dito na kasama natin ang MOH, yung health, dahil mas, di ba, pag ating mga lolo at saka lola, marami ng karamdaman na dapat tingnan. Pero tinitingnan din natin kung papaano ba mas ma-engage pa yung mga lolo at saka lola natin sa ibang mas productive na gawain. Kaysa, kasi ang iba sa kanila ay meron pa mga kakayahan. Lalo na yung mga, halimbawa, nag-retire, pero after that, sabi na, kailangan ko pang parang hindi, mas lalo akong magkakasakit pag wala akong ginagawa. So, tinitingnan natin yan. Ang iba't ibang aspeto at pangangailangan ng ating mga nakakatanda, yung mga senior citizen natin. Tinitingnan natin at dapat ang bawat ahensya ng gobyerno ay sabi ko nga, nagsasama-sama at nag-uusap, ano ba dapat ang tingnan natin? Ano ba dapat ang prioridad natin? Saan ba tayo dapat, saan ba tayo dapat pwedeng tumulong? Ano dapat ang kailangan nating tingnan? Si MSSD, ang tingnan niya, yung vulnerable na mga nakakatanda. Kaya nandyan yung ating mga social pension, nandyan yung ating mga iba't ibang assistance para sa kanila, yung mga hadiah para sa mga nakakatanda. Pero meron ding ibang aspeto na hindi kaya ni MSSD. Ang usapin ng health, halimbawa, ay hindi kaya ni MSSD. So, dapat titingnan yun ng ating partner sa health sector. Director, balikan natin ng konti yung RJJWC. May nag-text po sa atin. Ang tanong niya, ano po ang pwedeng magawa ng MSSD sa mga detained na minor sa mga jails dito sa BARM? Una, hindi po dapat detained ang minors. Okay, kaya yung mga detention facility, wala po dapat dyan. Kaya ang MSSD, yung ginagawa natin ay binibisita, yung RJJWC, nakita mo, binibisita yung mga jail facilities. Kinakausap yung ating mga jail officers and officials kung na dapat alam nila yung protocol, na kung halimbawa may 18 below dyan bata, dapat hindi yan dalhin. Dapat ilabas siya at doon siya ilalagay sa isang pasilidad. Yung sabi ko kanina na Bahay Pag-asa. So, ang ginagawa natin ngayon ay dito sa Bangsamoro Government, sa area natin, nagpapatay tayo ng mga Bahay Pag-asa or Vital Amal para doon dadalhin yung mga bata. At meron na tayo so far, how many may dalawa establishments? tayong nabuo na at meron tayong temporary dito sa May Maguindanao del Norte. Meron tayo sa Parang at meron din tayong pag-uusap. Pangalawa sa ginagawa natin ay pinapalakas ang kapangyarihan, kapasidad ng ating mga local government units para ma-exercise nila yung kapangyarihan sa pamamahala sa kanilang probinsya, na dapat tinitingnan nito sa pamamagitan ng mekanismo sa lokal, yung Local Council for the Protection of Children. Baka yung tingin nung nag-text nito, baka may nakikita siyang nakakulong talaga. Meron. Hindi naman natin pwedeng i-deny yung fact na may mga ganyan because unang-una, baka doon sa lugar na yan, hindi pa nila masyado gamay kung paano yung sistema. Kaya nga dapat ang ginagawa natin, kung meron man silang nakita na hindi pa natin natitingnan, ay ipagbigay alam sa ating mga lokal na social worker. Kasi yung lokal na social worker natin ay nakikipag-usap, sabi ko nga kanina, yung Local Council for the Protection of Children or yung at yung iba pang mga mekanismo na binubuo natin, yung multidisciplinary team, kung saan kinakausap natin ang mga nasa security sector, halimbawa, police, merong dinalang bata sa kanya, merong ginawang violation o sa mata ng batas, krimen, na dapat dahil 18 below, hindi dapat dadalhin sa kulungan. So, binabantayan natin to sa police pa lang. Kaya ang ginagawa ng ating mga kasama, in fairness sa ating mga kasama sa PNP, lalo na ang ProBar, meron silang Women and Child Protection Unit. Yun. So, sila yung nakikipag-usap at nakikipag-coordinate sa ating mga social worker. Yung mga parents, pag yung anak ninyo na-detain, lapitan yung barangay official, lumapit doon sa LGU or doon sa Women and Children Protection Desk at sasabihin ninyo, minor pa po yung anak ko na napagbibintangang magnanakaw o halibawang ganun. So, importante po talaga na makipag-coordinate po kayo dahil meron pong sistema para dyan. Ngayon, sa mga cases po, Sir Shem, Director Shem, kapag ka po
walang parents dahil ito ay Orphan ba? stowaway. Stowaway. Naglayas sa lugar nila. Galing sa Basilan, nagsumakay ng bangka. May Pumunta mga ng ganyan Cotabato. Pumunta ng Cotabato, nanlimos, na nagnakaw sa, halimbawa, for example, nagnakaw sa isang establishment, dumating na-detain, at hindi alam kung ang edad because hindi naman identifiable na yung edad, pero minor pa pala. Ano mangyayari? So merong mga kailangan tingnan na mga presumptions. Una, pag sinabing mukhang bata at walang document at kinlim na bata, ang unang titingnan ay oo nga, bata yan. Yun ang default dapat Yun ng ang ating default. mga Okay. local officials. Kasi, at alam dapat ito ng ating mga PNP at ng mga kasama natin sa PNP. Kaya ginagawa yan ng mga kasama partner natin sa ProBar, lalo na yung, sabi ko kanina, yung kanilang Women and Protection, Child Protection Unit. Tapos, kasama dapat dito ang ating mga social workers. So, ang social workers natin na assigned sa mga local government unit natin. Bawat local government unit, bawat munisipyo, may social worker tayo. At sila yung katuwang ng ating PNP na siguraduhin na yung bata, kung kailangan man i-reunify, ang ibig sabihin nun, hanapin ang pamilya kung nasaan ito, kung saan siya nanggaling, ay yun ang unang ginagawa. Pangalawa ay kung wala talagang mapuntahan, dadalhin sa ating mga temporary shelter sa facility para doon mas inaaral kung ano ang kanyang kalagayan at papaano siya mas matulungan. Pasadahan din natin ang mabilis, nabanggit na rin ito ni Director kanina, itong BCDA, no? Yung Bangsamoro Committee on Disability Affairs. Ano ito, Yan. Director? Sige, ang BCDA naman ay katulad din yung sabi ko kanina na naka-focus sa senior citizen, yung ating isang committee. Ito naman ay para sa mga persons with disabilities. May mga vulnerability aspect ang ating mga persons with disabilities na minsan hindi nakokonsidera sa mga normal nating program. At hindi dapat natin silang tingnan bilang importante na bahagi ng ating lipunan. Kaya yung BCDA, ito yung committee na nag-uusap, ano ba yung prioridad natin para sa mga persons with disabilities? Saan ba natin sila dapat tulungan? Paano ba natin sila mas ma-mobilize? Rather than tinitingnan sa ibang aspeto ay naging pabigat sila, sa atin ay hindi. Sila ay bahagi ng ating lipunan na kailangan natin ma-recognize na nandyan sila. At ang dapat sinisigurado natin na paano natin itinatranslate yung mga serbisyo na hinahatid natin na dapat mayroong pagkonsidera or pagbibigay, ang tawag doon accommodation, pagbibigay ng pagpapahalaga sa kanilang kalagayan. Halimbawa, paano natin sinisigurado ng learning environment natin sa education ay dapat merong pagpapahalaga sa mga persons with disabilities. Ang ating mga social services, halimbawa, paano natin sila tinitingnan, ano yung mga aspeto na dapat meron sa kanila. So ito, halimbawa sa MSSD, meron tayong kalinga para sa may kapansanan. Yan ang programa natin. Sa usapin ng health, paano natin sinisigurado na ang mga persons with disabilities ay na-access nila ang health services na kailangan nila. Yung mga specialized programs or specialized assistance na dapat para sa kanila. Merong iba dyan, halimbawa, kailangan ng prosthesis, yung kailangan ng gamit para makaagapay sa kanila para maging mas maayos yung kanilang functioning. So essentially, ang trabaho ng BCDA ay tinitinan ang overall welfare. At sa MSSD goes beyond giving cash assistance and relief assistance. Pumupunta rin tayo as far as giving them livelihood opportunities doon sa mga may kapansanan. Yes. Hindi lang we teach them we teach these people how to fish. At binibigyan sila ng pagkakataon na mamuhay ng normal na katulad ng mga walang kapansanan. Yes, pagdating sa programa natin, halimbawa dito, ang isa sa pinaka-model natin, o isa sa good practice natin ngayon, ay yung ating Center for Persons with Disabilities. Yes. Dito, Meron talaga tayong center. Oo. Baka sa mga susunod na pag-uusap, pwede nating imbitahin para makakita anong serbisyo meron sa center. Sige, ikakawin ko na ang diskusyon na to doon sa dahil si older persons and persons with disabilities ay isa sa mga vulnerable groups na kalimitan ay apektado sa mga disaster. Yes, at pag-uusapan natin yan after we pause for a break. Pero bago tayo mag-pause, ay ito muna yung tanong ng Bangsamoro. Ayan. Pakinggan natin yung tanong ng ating Bangsamoro at panoorin sa mga naka-Facebook Live.
MSSD. Tanong ng Bangsamoro. Tanong ng Bangsamoro. Ayun, hindi natin narinig yung Hindi tanong. narinig yung Oo. tanong. Okay. Amang. Muted data yung video. Sige. Balikan na lang natin yung tanong mamaya ng konti. At ito muna, Sabado, panalo muna tayo, MJ. Oo, pero yung hindi pa natin na-discuss yung Oo, tanong. So, yung tanong. patatapusin na lang natin itong mga high mechanisms na committees bago tayo diretso doon sa the next second Oo. part. Sige, We at, have two remaining committees sige, Sabado, panalo muna tayo. Okay. First question, anong tanong natin? Okay, so yung first question natin ay hindi pa na-discuss. So, dahil Sabado panalo ka na, paunahan na lang talaga to. Dahil mamaya i-discuss pa ang tanong. Alright, sige. First tanong natin. So dapat antabayanan nyo to kung ano talaga ang sagot ha. Sasagot na ba sila ngayon or mamaya na bago natin i-discuss? Kung kaya na nilang sagutin. Kung kaya na nilang sagutin, perfect. Okay. Sige, ang unang tanong natin ay, anong flagship program ng MSSD na nagbibigay ng agarang tulong pinansyal, medical at emergency relief sa mga pamilya at individual na nakararanas ng matinding krisis? Yun. Ano po yung flagship program na yan? Sa Mahaba ka MSSD. to. Ano na lang siguro, hindi na yung Acronym na lang. Acronym na lang. Ibigay niyo po yung acronym ng flagship program na nagbibigay ng agarang tulong pinansyal, medical at emergency relief sa mga pamilya at individual na nakakaranas ng matinding krisis. Ayan. At kung hindi niyo po alam ang sagot, abangan niyo po at bababanggit mamaya ng konti. Kaya po ang tabayanan po ninyo. Magbabalik kami agad. MSSD BARM at your service. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha. I-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Yung naman, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong B-Cares na makatutulong sa mga gastusin sa gamot, laboratorio at ospital. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha. I-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Yung naman, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong Babalik po ang Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. Bisita po natin ang Director 2 ng Programs and Operations Services, Director Hashim Gamil, RSW po yan. Punta na tayo, proceed tayo ulit doon sa ating naiwan na discussion. Yung kanina, yung Bangsamoro Disaster Risk Reduction BDRRMC. Council. Yes. Sige. Ano po yung main role ni MSSD pagka po itong council na itong pinag-uusapan, Director Shim? Sige po. Ang MSSD, ang ating minister, ay umupo bilang vice chair ng disaster response pillar. Ang usapin ng interagency committee, yung Disaster Risk Reduction and Management Council, ay tumitingin doon sa buong apat na aspeto ng
pag-manage ng disaster. So disaster preparedness, disaster prevention and mitigation, disaster response, and then disaster rehabilitation and recovery. Tayo ay, ang ating Vice Chair ay umupo as part of the whole council. Pero ang focus natin pagdating sa paghatid ng serbisyo ay dito tayo nakafocus sa response and recovery. Kaya dyan nakaangkla yung mga programs natin na yung mga emergency response. Dito rin buo yung tinatawag nating clusters, yung mga response clusters. So, iba't iba ito. Merong nakatoka kung sino dapat ang namamahala pagdating sa logistics, pagdating sa transportation, pagdating sa communication, pagdating sa shelter, pagdating sa food, non-food, at iba pa. So, kasama natin dito ang ating mga partner agencies. Ang gusto ko lang tingnan din, isa sa pinakamalaking work natin ngayon pagdating sa DRRMC ay yung aspeto ng protection, lalo na sa mga areas kung saan mas mataas ang mga protection issues na nangyayari. So si MSSD ay bilang lead ng response cluster, kung may mga sakuna at may mga crisis na nangyayari, siya ang nag-activate kasama siya, pinamumunuan niyang i-activate ang iba't ibang mekanismo, yung response mechanisms. At kasama natin dyan ang Bangsamoro Ready, kasama natin ang pagdating sa mga logistics, coordination, interagency, kasama natin ang partner agencies natin na nasa national agencies na nandito sa BARM, so nandiyan ang OCD, ang Philippine Army, ang Philippine Air Force, apart from the pagsisigurado na naihatid natin ng health services, so pinamumunuan ni MOH ang mga health services sa ating mga evacuation delivery ng mga assistance sa ating evacuation centers. Pinamumunuan, sinisigurado ng Ministry of Education na hindi na putol o naantala ang pag-aaral. Sinisigurado ng MHSD yung ang pagkakaroon ng pag-uusap patungkol sa shelter. Sinisigurado natin sa MSSD na ang mga response clusters na to ay kumikilos para masigurado na tuloy-tuloy ang pagprotekta sa lives ng ating mga kababayan sa panahon ng sakuna. Bakit naman po merong binuong Bangsamoro Food Security Task Force? Ayan. So ito naman ay mas development yung usapin ng task force. Kasi nga dahil meron tayong mga food security issues sa ilang areas, sinisigurado natin na dapat buo tuloy-tuloy ang pag-angat natin bilang rehiyon, bumababa yung mga kababayan natin na mas nahihirapan pagdating sa pagkain. Kaya ang Security Task Force ay binuo ng Bangsamoro government na pinamumunuan ng MAFAR, partner ang different agencies. So kasama natin ang UN World Food Program bilang nasa technical agency na tumutulong sa atin sa usapin ito, at ang ministry ay bumuo ng mga convergence programming kung saan nagsama-sama ang different agencies katulad ng MENRE, tayo sa MSSD, ibang partners natin sa local government unit para dun sa convergence programming. Ibig sabihin nun, halimbawa, meron tayong program na dapat magamit natin ang resources na MSSD, sa MSSD na bahagi, yung cash for work natin, magamit natin yung cash for work na matingnan kung ano yung mga disaster risk reduction na mga initiatives or project para mas maprotektahan yung mga community, or di kaya mga production, agri-production activities, or mga environmental protection related na projects na sinusuportahan natin. Dr. Sean, kailan ina-activate yung task force na? Kasi pag task force, by the name itself, parang temporary. Nag-aano lang, ina-activate lang pag kinakailangan. Kailan siya ina-activate? Opo, may mga temporary task force na binubuo katulad ng Oil Crisis Task Force. Pero itong Bangsamoro Food Security Task Force ay mas mas parang subcommittee siya na tumututok kasi ang food security ay hindi nasasagot ng agaran. Mahabang proseso, kaya mas mahaba ito at binuo ito early stage ng transition period at tuloy-tuloy ito until mas stabilize natin ang food security issue dito sa rehiyon. Dr. Sean, before tayo pupunta sa mga policy mechanisms, frameworks and systems na ginawa ni MSSD, pakisagot lang ng tanong mula sa ating hotline number. Sabi niya,
as din social protection sa mga LGBT who suffer discrimination and even harm. Maraming salamat sa nag-text. Yes, Ibig sabihin talaga activated na yung mga tao. Nakikinig sila. Oo. So meron tayong Child Protection and Gender-Based Violence Working Group. Dito ay ito ay bahagi ng mekanismo na dapat din nag-uusap yung mga agencies natin. At pagdating yun sa baba, ginagawa yan into ang trabaho niya ngayon ay mag-uusap ng mekanismo, mag-uusap ng palisiya at paano titingnan ang karapatan. Kasi regardless of sexual orientation ito, mas tinitingnan natin dito bilang mga individual na may mga karapatan. Okay? Na dapat proteksyonan. Na hindi walang sino man inherent sa atin bilang human being ang ating mga karapatan, di ba? At walang sino man ang dapat biktima ng violence, di ba? So mas tinitingnan natin yung ganyang usapin sa gender-based violence. Parang ang yung dahilan kung bakit ginagawa yung violence dahil sa yung gender ay mas ina-advocate natin na dapat may pagrespeto. Kaya binuo ang GVV, CPGB referral pathway. At kasama dyan, yung sinasabi niyo po, yung referral pathway. Kung saan pupunta, anong pwedeng gawin. At sa lokal na pamahalaan, pagdating yan sa baba, merong mekanismo yan. Ang malaming baba, nasa municipal level o sa barangay level, doon yung tinitingnan ngayon binubuo natin itong mekanismo, tinutulungan natin ang ating mga local government unit na buuin ang kanilang mga LCPC, Local Council for the Protection of Children, LCAT-VAUSI, yung Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children, and ang isa pa ay itong mga multidisciplinary team na dapat ang multidisciplinary team sa municipal level ay tinitingnan natin na dapat iba't ibang sektor. Nandyan si health, nandyan ang social worker, may usaping legal, nandyan ang police, nandyan ang ating leaders, mga MRLs, kung sino man na pwedeng makatulong sa kanila kung depende dun sa kaso at mai-refer sa mas maayos na sistema o serbisyo ng gobyerno. Kung kailangan ng health, dun sa health. Kung kailangan ng iba pa, legal, dun sa legal na. Director Shim, kapag ka po na-disrupt yung referral pathways kasi ang perpetrator talaga ay naandoon, no? Kasama doon sa supposedly nagre-respond, halimbawa barangay official or police, pero sila mismo yung pasimuno doon sa discrimination o violence against the members of the LGBT. Ano pong pwedeng gawin? Kung halimbawa agent of the government ang perpetrator nito, dinadaan ito sa administrative aspect. So yan yung aspeto na dapat may administrative accountability yung ating mga official. Dahil ikaw mismo ang tawag sa atin ay duty bearer. So dapat ang mga duty bearer, mas mataas ang pamantayan sa mga duty bearer natin na sinisigurado ang proteksyon at iniiwasan ang diskriminasyon ng ating mga kababayan. So pwedeng mismo sila ay may repercussions dun sa leadership. Kaya doon tinitingnan sa interagency committee, sino ba ang nagkaroon ng violation doon at ang agency na namumuno doon ang siyang tututok sa pagsigurado na ang kanyang mga tauhan ay sumusunod sa kung ano dapat ang protocol. Isinasabuhay dapat ang isang trabaho ng isang public officials. Nag-reply pa yung nag-text, sabi niya, salamat po sa sagot, mahusay po ang sagot ni Director. Sana po maipabatid ng MSSD ito sa lahat ng LGUs. Yes po. Isa sa mga trabaho natin, kaya po sa bahagi ng transition period natin, binubuo yung mga mekanismo, pero hindi po sapat ang ating effort na dapat nasa regional level. Ibinababa natin ito sa local government unit. Kaya sa paghatid ng serbisyo na to, yung ating, banggitin ko lang, yung ating CPGBB committee, kasama natin ang iba't ibang agency. Nandiyan si MILG na magsisigurado na dapat bumababa to sa governance. Nandiyan ang ating partner sa PNP. Pagsisigurado na sa halin ng mga kapulisan ay dapat alam nila ang mga protocol at ina-exercise nila sa kanilang mga kasama. At tuloy tayo sa pag-strengthen ng ganitong mekanismo sa municipal level, pababa sa barangay level. Ang maintindihan po talaga natin na meron pong existing batas, no, sa mga nakikinig. Meron pong existing na batas laban po sa
gender-based violence. So pwede po kayo talagang magsampa ng kaso, at kung hindi kayo marunong, hindi niyo alam paano gawin yan, sa MSSD can support you, no, with yung legal, no, sa aspetong legal, para matulungan kayo kung paano ang paghahanda sa paghain ng kaso doon sa mga dapat kinakasuhan. Kapag ka po naramdaman ninyo, halimbawa sa trabaho, diskriminasyon, hindi ka pinasok sa trabaho dahil ikaw ay member of LGBT, or pinalayas ka sa community ninyo dahil ikaw ay member of LGBT at hindi ka pinayagan tumira doon sa isang lugar, that's a violation of your rights. So pwede mo ninyo yung ilapit, no, sa tamang ahensya para po makapagsampa kayo ng kaso at reklamo. Ayan, Director, pasok tayo sa policy mechanisms, frameworks, and systems. Enumerate lang natin kasi medyo mahaba-haba pa yung ating slides. Una rito ang ating BSPP. Ayan, sige. Importante na ang bawat programa natin ay mayroong pinaghuhugutan. Merong pinag-aangklahan. Tama ba yung Tagalog ko dun sa pinag-aangklahan? Kasi sa dami ng, sabi ko nga, sa dami ng pangangailangan natin, mukhang kailangan natin tingnan saan ba dapat mas nakatutok, ano ba dapat ang mga priority para natin? Hindi sabog. Para hindi sabog at mas strategic tayo sa paglatag natin ng ating mga resources, ng ating mga skill sets, ng ating mga priorities. Kaya ang Social Protection Plan ay binuo ng interagency at different groups para tingnan kung ano dapat ang focus natin. Ano dapat yung usapin, saan tayo dapat nakaangkla pagdating sa health? Ano dapat ang nasa social protection, social welfare programmings na priority natin? Ano dapat yung mga strategies natin? Ito ay isang plano na naglalatag ng mga prioridad patungkol sa usapin ng social protection. Ito yung mga focus sa mga vulnerable sectors. Saan ba dapat nakatutok ang priority programming pagdating sa women, pagdating sa children, pagdating sa persons with disabilities, sa senior citizens, sa indigenous communities, among others. Yan ay blueprint. Kumbaga ay drawing natin para kung ano yung kailangan natin i-implement sa susunod na mga taon. Pero sana hindi drawing talaga, ha? Hindi ito dapat i-implement, ha? Okay. So yun po ang BSPP, Bangsamoro Social Protection Plan. Ano naman itong RPAC, Director? Okay. Sige. Balikan natin kanina. Medyo bahagi ito nung sabi nga natin yung Regional Subcommittee for the Welfare of Children. Ang RPAC naman ay plano para sa mga bata. So nakaangkla dyan ano dapat yung priority natin pagdating sa survival, pagdating sa protection ng mga bata, itong mga pag-aabuso, pagdating sa development, patuloy na pagpapalakas sa kanila para mas maayos hanggang sa later cycle of life, pagsisigurado na meron silang partisipasyon sa proseso ng pamamahala, ng gobyerno, ng programa, at paghatid ng serbisyo, at tinitingnan kung papaano doon sa buong action plan na yon, tinitingnan saan dapat naka-allocate ang mga resources ng mga ahensya na nakapasok dito sa priority na to. Dito naman, mas partners natin ang different agencies na banggit ko na rin kanina mula sa mga MOA ng Bangsamoro Government. May mga development partners tayo, nabanggit ko si UNICEF na tulungan tayo dito sa aspetong to. Isa sa pinakamagandang ginawa din talaga ni MSSD itong Financial Assistance System Transformation o FAST. Yun. Isa din yan. Yung dapat mabilis natin kasi nga ang kadalasan naghatid tayo ng serbisyo cash on envelope pero nagdi-digital na kailangan natin ng accountability sa ibang programa. Sinasabi ko nga dapat natatanggap ng buo, tama, wasto yung mga serbisyo, lalo na yung mga financial assistance na ating mga kababayan, bawal ang kaltas. Kaya ang isang programa ng FAST ay magsisigurado na ang digital system, ang digital payments, ay kasama natin na-implement natin para siguradong natatanggap ng mga kababayan natin ang kanilang ang serbisyo or financial assistance. Kasama natin dito ang GCash. Hopefully nararamdaman na ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga beneficiaries, no, yung difference nung nakaraan at ngayon kung paano yung mga payouts ng kanilang mga dapat na tinatanggap
evident naman, kitang-kita yung difference na Opo. mas mabilis na at mas protektado na sila, mas hindi na prone sa abuse and nang kaltas. pagnanakaw. Oo. Wala, maiwasan yung kaltas. Totoo yan. Ibanggitin ko lang, kasama natin dito ang nagkaroon tayo ng Memorandum of Agreement with the Development Bank of the Philippines, yung DBP. At tinitingnan pa natin kung paano mas mapalawak ito. Of course, hindi perfecto, marami pa mga glitches na inaayos, pero bahagi ito ng pagpapalawak natin, ng diretsong dapat matanggap ng ating mga kababayan yung kanilang assistance. May community-based monitoring system din po tayo, Director Shem. Ito naman ay in partnership natin with the Philippine Statistics Authority. Importante, mahalaga kasi ang mga datos sa bahagi ng pagpaplano, sa bahagi ng paghahatid ng serbisyo. Kaya ang community-based monitoring system ay trabaho ng PSA na dapat maayos ang kanilang data. At sa bahagi ng MSSD, tinitingnan natin yun, paano natin magamit yung data ng PSA para mas ma-target natin. I'm using the wrong term sa target. Mas ma-prioritize natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mas higit na nangangailangan. Sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, banggitin ko lang, dati kasi meron tayong listahanan. Ito yung mga ginawang survey, tapos binigay kung sinong priority. Ngayon, nasa CBMS na. Ito, kung sino yung nalistahan ni PSA, ibibigay sa atin, titingnan natin yung datos, tapos binavalidate natin yon para maging bahagi ng ating programa. Yun. We have 5 minutes, so pasadahan natin yung mga core institutional pero program. before that, sa ano lang, kasi parang maraming nakikinig sa atin eh. Ang tanong niya dito is, ang ganda po ng BSPP, pero may plano po ba ang MSSD to assess ang status nito like midterm assessment? Yes, gaano kadalas ba ang assessment? Tinanong ko kung nasa second na mid na ba tayo at magkaroon ng assessment nito. In fact, hindi lang muna assessment. Before the assessment, tinitingnan natin ano yung monitoring mechanism nito, paano natin natatrack. Pangalawa ay paano natin ma-implement din ma-integrate din ang plano sa ating mga kababayan sa baba. So we're looking at the midterm assessment in the baka next year para tingnan kung nasaan na tayo. Ang dami tumutok sa atin alam yung director eh. Sasagot eh. Okay. Diretso na tayo, director, din sa ating mga core programs. Mabilis na pasada tayo. 5 minutes. Sige, ang biggest program, may partner tayo mga hospitals, malasakit centers, at pharmacy na Mercury Drug na kasama natin. Malasakit centers sa mga hospitals naman ito, at ating mga crisis intervention unit na nasa bawat probinsya. Free birth. Ang pre-birth registration naman, kasama natin ng UNHCR, Japan Embassy, para masigurado natin ang bawat bata ay may pagkakakilanlan at nairehistro sila. Maganda po, ang dami interesado nitong storya na ito, ang free birth natin. Next, meron tayong Early childhood care. Okay. And development. ECCD. Ang ECCD, may buo tayong Bangsamoro Task Force for ECCD at working group pala for ECCD. Ito naman ay pagsisigurado na ang mga bata natin ay nasa ating child development centers, o yung mas kilala yung daycare centers, or supervised neighborhood play naman dun sa mga areas na walang daycare centers. Sa Pantawid, no? Yung pinakasikat sa lahat. Box office natin 4-piece. Ang 4-piece, meron tayong Bangsamoro Advisory Council. Dito pinag-uusapan kung paano natin mas mapalakas pa ang mga conditions, ang mga handover, yung halimbawa na-graduate na, ang ibig sabihin nun ay hindi na monitor na hindi na bahagi ng programa. Paano natin matuloy-tuloy ang pagpapalakas ng kanilang pamilya at pagpaangat ng kanilang mga buhay. Dito natin pinag-uusapan yung mga handovers, priority, support sa kanila kahit gumraduate na sila sa programa. Ang tabayan na nila next Saturday, 4-piece ang ating next natin next week. Gusto namin mag-ready na kayo. Mag-ready na kayo. SLP naman, ito, inaabangan talaga ito natin mga Kabangsamoro. Ano po yung Sustainable Livelihood Program naman? So, ang Sustainable Livelihood naman, ito naman ay para, kasama dito yung mga capital
seed capital na may kasamang skill sets, skills training, capacity building. Kasama natin dito ang TESDA or ang TESD. At ang isa sa tinitingnan natin ngayon, bahagi ng ating prioridad ay papaano natin natatap yung mga kababayan natin na nasa loob ng kulungan, bahagi ng sa detention facilities, na bahagi ng kanilang recovery ay meron silang source of income sa loob. For more details about SLP, abangan niyo yung program namin dedicated for the SLP. Next few weeks, no? And ano pa ba? Ang dami pa. Ang dami pa ito. Ang iProtect na ginagawa natin kasama ang UNFPA, ang partnership natin sa IOM tungkol sa iPart at saka yung mga returning Filipinos from Sabah, mga mekanismo din yun na ginagawa natin. Yun. Okay, it's pwede ba tayo 8:58 sa last natin na page? Pwede ba tayo sa last na slide? Yung ating pinakabago natin na director, ang ating partnership with PTV and Radio Pilipinas. Okay. Dahil importante po na meron tayong kasama, katulad nito sa media. So buong iba't ibang sektor na ating lipunan kasama natin. At ang media ay sa pinakamalaking partner natin sa pagbigay ng informasyon, sa paghatid ng mga balita, sa kung ano yung magandang balitang ginagawa natin, sa pagbibigay ng informasyon sa kung ano yung mga magaganda at maayos na programa natin, at pagtanggap din sa mga feedback ng ating mga communities para mas ma-improve pa natin yung ating mga programa. Ayun. Thank you so much Director Shim, no? Director Hashim Gamil, RSW Director 2 po ng Programs and Operations Services ng MSSD. Final message po ninyo sa ating mga audience this morning. Sige po, maraming salamat. Una, sabi ko nga kanina, nakasentro ang delivery ng services sa tao. Bangsamoro muna, sabi nyo nga. Pero hindi natin kayang abutin ito kung hindi tayo nakikipagtulungan sa bawat ahensya ng pamahalaan, sa bawat development partners natin, sa bawat communities natin na tinitulungan. So, hindi natin nabanggit isa-isa ang mga partners na nandito, pero maraming salamat sa kanila at sana tuloy-tuloy sila sa pagsuporta dahil ang programa ng MSSD ay hindi kayang gawin kung wala sila. So again, ang programa natin, Bangsamoro muna, kasama natin ang ating mga partner para mahatid ito. Maraming salamat po Director Shim, and hope to see you soon again dito sa programa. Kahit na this year, pa 2 beses o 3, no? Maraming salamat po ulit, and good morning. Ayan. Alright, MJ, ito na po ang ating second question for Sabado Panalo bago tayo magtapos. Ayan, ang ating question number 2. Ayan. Ano ang Digital Governance Initiative ng MSSD na mula sa manual na cash assistance ay naging electronic payment na? Mabilis na. Ayan na, may clue na kayo. Kailangan ba natin ng buo din? O acronym lang? Acronym lang. Pwede na acronym lang. Hindi na kayo pahirapan ni Jeff. Ayan. Okay. Maraming salamat. But before that, pwede ba natin i-quick shout out ang mga nakikinig sa atin ngayon? Ang dami-dami nila. Ang dami talaga, sobra. Ayan, dito po sa ating... thank you sa inyo. Dito po sa ating hotline number. Good morning from Mike Cruz. Ayan, Sir Mike. Bakit ang daming Mike for today? Mike Cruz, ang Plan International Pilipinas family niya. Maraming salamat po maraming sa inyo. salamat, Sir Mike. Partner din natin ng Plan International Pilipinas. Thank you sa mga viewers natin and sa audience natin sa radyo. Maraming salamat po at sa pag-text. Sa pag-text po ninyo, thank you ha. Sa mga nanonood din sa TV, maraming salamat po talaga. Hindi na namin mabanggit isa-isa nandito. Hindi na makaya oras. Hindi na po makaya. Pero sabi ni Abu Zahad, idol ko po ang guest niyo, maliit pa lang ako. So ngayon matanda na siya. So ano pa na lang? Ngayon maliit pa rin daw siya. Sabi niya, noong maliit pa siya, ngayon maliit pa rin siya. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Muli nagpapasalamat kami sa inyong pakikibahagi sa isang oras na programa po ng MSSD. Salamat sa inyong oras at sa karagdagang tanong text po sa amin sa aming hotline number 0962-230-9967 o di kaya mag-message po sa ating FB Messenger. Ayan. So muli, ito po si MJ Alfers. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng buong hanan ng Information and Communications Division ng MSSD, kay Jan Unson of the JFU Productions, Carl Daniel, IT Specialist po natin, at si Robert Sisiban, Jeff Lungakit,
Yan ang ating wala na ba si technician. Robert? Oo. And of course, sa ating transmitter, nandun si Dennis Pido. Maraming salamat po. Tandaan po natin, basta't serbisyo, una ka Bangsamoro. See you next week para sa isa namang makabuluhan, talakayan dito lamang po sa ating programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service! Lloyd, kunin mo daw yung gamot ko kay mamang mo. Opo, tay. Ang gamot ni Papang. Sige anak. Hala, hindi pa ako nakabili ng gamot. Kung kulang ang pambili ng gamot, may B-Cares na aalalay sa iyo. Maaari kang makakuha ng hanggang 10,000 na halaga ng gamot base sa reseta ng doktor.